Yung pagtanggal niya dito sa mga cabinet, may mga gabinete niya, para sa akin ito ay pantatakip doon sa bulilyaso na nangyari nung eleksyon. Sa akin talagang all drama yan. Regarding doon sa absentee voting, nakakaya yun. Halimbawa lang tumakbong si Admar, tumakbong presidente ng mga network. Halimbawa, di ba, nagsama-sama kayo mga network. Tumakbo ng presidente si Admar. Ng asosasyon. Oo, na asosasyon. Tumakbo rin si Kato Nying. Tapos, ang binoto ng mga taga-SMN ay si Kato Nying. Yun lang. Yun ang masakit. Masakit yun. Ang sakit yun para kay Admar. Tama, mali? Tama. O, di ba? Mantakin mo kunwari. Parang gano'n ang nangyari kay Presidente Marcos. Ang bira, sarili mong tauhan, sarili mong pulis, sarili mong sundalo, hindi ka binoto. Hindi binoto yung mga kandidato mo. Nakakahiya. Kung ako yun, magre-resign ako. Wala na ako mukhang ihaharap. Mantakin mo, presidente ka, hindi ka sinunod. Alam mo ba sila sumusunod ngayon? Hindi naman dahil natatakot sila kay Marcos Sumusunod sila kasi siyempre na-pension nila, pag na-demanda sila for not following yung kanilang commander-in-chief, doon na sila. Kaya sila sumusunod ngayon. Pero if you're gonna give them a choice, hindi sila susunod sa'yo. Ganun lang kasimple. And napatunayan yan during the election. They have a choice not to vote doon sa mga ikinampanya mo. Hindi nila binoto. And take note, sino ang kandidato niya? Si Abalos. Pinuno ng PNP. Nasa ilalim yan ng DILG. Hindi siya binoto. Hindi binoto. Anak ka ng Number 13 pa nga si Mata Kung ako talaga kay Abalos at saka kay Marcos, nag-fly-fly na ako. Iyak na lang ako sa tabi. Kasi, mantakin mo wala pulis at saka sundalo, hindi kayo binoto. Nakakahiya yun. Wala nang nakakahiya pa kung hindi yun talaga. And no wonder, etong Pulse Asia na ito, na survey na ito, talagang reflection lang ito nung nakaraang eleksyon. Ang dito, mantakin mo, ilang percentage si Marcos? 32. 63 si Duterte, si BP Sara Duterte, 50. Diyan pa lang, dapat lumabas na ang Duterte nung nakaraang eleksyon. Kung walang hocus-pocus sa COMELEC, dapat lumabas na sila. Kasi dito pa lang kita mo na, at itong survey na ito, survey nyo pa yan, Hindi ito survey ng galing sa kampo ng mga Duterte. Diyan pa lang Actually, 63%. Ano yan Mababa pa nga yan para kay Pangulong Duterte considering na na ang simpatsya ng tao nasa kanya talaga. Hindi, alam mo kung bakit. Tatlo sila Ay kung dalawa yan, Duterte and Marcos lang yan, naku po, ang laki ng yan. Tapos yan. Oo, laki ng, siyempre kahit pa paano, malamang hindi ko sigurado, sa question, tatlo silang naandun. Diba? So, kung ikaw, sasagot sa isang tanong, Rodrigo Duterte o kaya BP Sara Duterte. So, dito pa lang, alam mo nang may nangyaring hindi maganda sa, sa eleksyon. Alam nyo ba yung data survey? Yung data... Server. Oo, server na 3 na dumaan doon. Maganda, basahin po ninyo yung kay Kit Tatad na article. Na yan din yung punto ng abogado. Na bakit dumaan sa isang data server which is, by law, wala yun. Wala. Ba't dumaan doon? Bago pumunta doon sa watchdog na tinatawag, tulad ng mga NAMFREL at kung ano-ano pa. Hindi kasama sa usapan yun. Di ba? Ibig sabihin, wala yan. Tayo-tayo lang ang nag-uusap dapat kasi yun ang nasa batas. Bakit may dinaan ng iba? Yung dinaan ng iba, hindi kaya yun yung sinasabi ni Comelec George na nililinis? Meron siyang sinabing nililinis At isipin mo yung 17 million na overvote. Ibig sabihin, mga tao sumobra ng boto. Kuno. Ibig sabihin, hindi natin sigurado kung talagang sumobra sila. Hindi naman siguro tanga Pilipino. Baka naman,
Hindi yun overvotes. Talagang sandali. Kay Pastor to Tako po. Kay ano to, Duterte to. So kay Duterte to, checkan nyo na lang. Dagdagan nyo para ma-overvotes. Para hindi mabilang. Pwedeng ganun eh. Kaya nga mga kababayan, ang solusyon dito, hindi natin sinasabi na ang solusyon lang dito ay manual counting. Yun lang. Kasi, yan. Yung pagmumukha ni Marcos na yan, yan ang resulta ng eleksyon. Dito pa lang sa survey na ito, alam mo na olat ang lahat ng kandidato nila. Dapat. Ayan, di ba? At nakita mo naman, Coach Oli, ang ginawa nilang paraan, dahil nga mababa ang trust rating, nagpa-resign ng mga secretaries. Pero, di umano, yung economic team niya retained, yung sa customs retained. So, yung mga importanteng position, ni-retain. Bakit kaya, Coach Oli? Hindi, kasi merong kinuwento yung kaibigan ko sa akin. Kaibigan mo, Sa ibang bansa to, sa ibang bansa. Sa ibang bansa, hindi dito. Doon daw sa, Palasyo, sa Palasyo. Palace of Auburn Palace Hills. in the Sky. Palace of Auburn Hills. Okay. Ano daw? Doon sa lugar, hindi ko nababanggitin yung bansa kasi baka ano pa siya ron eh. Pero ang ano daw nila dyan, yung mga sekretary, may quota raw yan. Quota-quota yan. Sekretary kita. 1 billion a month sa akin. Pero syempre, yung position, kumbaga bidding ito, kung sino yung may kayang Parang ganun. mas malaking komisyon ang ibibigay. Ikaw, magkano kaya mo ibigay? 2 billion. Ako 3. 3. Ikaw dito. Okay, ako nanalo sa posisyon. Ikaw Ikaw magbibigay ng 3 billion. Oo. Bahala ka maglaro, bahala ka magtrabaho dyan. Habang nagtatrabaho ka dyan, dito ako nakatingin. Pagharap ko sa'yo, andito yung 3 billion. Kailangan nandyan. Oo. Pagharap ko dyan, wala ka, kakalkalang kita ng kaso. Oy, underperformer ka. Oo. Lahat ng butas mo, pati pag-ihi mo. Pero hindi dito yan, ha? Hindi dito. Hindi dito. Sa ibang bansa. Ito, nag-underperform. Banat ba ikaw gusto mong gawin kitang sekretary? Kakalkalan ko to. Nagpatayo ng isang building worth 3 billion, hindi dumaan sa proseso. Oy. Mag-resign ka. Malis ka dyan. Banat ba? Magkano kaya mo? 2 billion. Doon ka, kailangan yung sekretary ko na kailangan nagbibigay ka doon kasi yung sekretary ko medyo madaldal yun. Ayaw nun ng hindi nagbibigay. Pag hindi ka on time, gusto mong magaya kay Secretary Boss Dada, bigay mo yan. Suma total, doon sa kwento ng kaibigan mo, for sale na yung position to the highest bidder, tapos kailangan pa may komisyon sa lahat ng proyekto. So yun, kumbaga quota system. Para sa iba ako tumingin. Pabayaan kita dyan magtrabaho. Kumbaga, kahit gaano kalaki ang nakawin ko, basta yung sayo, nakasubi na. Pag hindi ka nagpe-perform ka. Pag hindi ka Pero nagbigay, hindi ako nagbigay, may kaso ka or sisilipan kita. underperformer ako. Sisilipan. Ang hirap naman pala dyan. Pero nung kinwento sa akin, partner, Boss Dada, hindi ako naniniwala. Meron bang ganyang kasakim? Sabi ko, adik ata yan. Pambihira. I mean, aanin mo yung ganong karaming pera, di ba? Hindi ako talaga makapaniwala. Siguro, fake news yung kaibigan kong yun. Pero ako'y napapaisip, meron palang ganong klaseng tao. At dahil dyan, may nasibak. Oy. Sino? Yung kaibigan natin, sino? si Arnel. Si Arnel Ignacio. Hindi, Tamayo. Iba yun. Tamayo. Pero hindi, speaking of Arnel Ignacio, partner, mabait na tao yan no? Kasi kay Pangulong Duterte, tatak Duterte yan Alam natin, malinis yan magtrabaho at grabe ang dedication yun sa mga Pilipino. Ikaw, banat ba? Kaibigan mo yan. Actually, pinaliwanag natin sa video natin yan kagabi. Kasi alam ko ang snake pit yan, ba?
Snake pit yan. Puro Bakit? insecure ang mga tao dyan. Ay, Oh, insecure ang mga tao dyan. Ay, alam nyo ba, sa sobrang tindi, merong isang Duterte appointee. I-google ninyo. Dahil sa siya ay pinagkaisahan, na-stress, namatay. Google nyo. Totoo yan. Hindi yan bali-balita. Alam ko yan. Ay, oo, Kasamahan ni Mocha yan eh. Yan yung kinasuhan ng tungkol sa tissue. Overpricing daw. No? Ganyan. Kasi nga dyan, kasi alam mo, sa gobyerno kasi, hindi naman po lahat kasi yan. Once napalitan ng presidente, lahat mapapalitan na nandun sa loob. Hindi. Pag mahina ang loob mo, kakainin ka nung mga tarantado sa loob ng departamento na yan. Ang daming naiwan dyan. Ang mga inappoint lang dyan noon na panahon ay yan si Arnel, si Mocha, tsaka yung namatay, isa. Mga Duterte supporter yan. Kahit si Mocha inoperate dyan sa loob, ang problema, wala naman tiwala sa kanila si Pangulong Duterte. Mantakin mo, nung pandemya, si Mocha ang tinatawagan ni Pangulong Duterte at ni Senator Bongo para asikasuin yung OFW. Hindi po siya ang administrator nun, ha? Deputy lang po siya. Bakit siya? Kasi nga, yung iba dyan, tulongges. Yung mga nandyan sa loob ng OWA. Kaya alam ko na yung nangyari niyan kay Arnel, eh. Malamang pinagkaisahan yan. Sa tingin ko, hindi naman nakikinabang kay Arnel. Baka kasi hindi alam ni Arnel yung kalakaran ngayon sa gobyerno. Na pag wala kang, alam mo na, pag wala kang ibinigay sa summer out there, di ba? Pag wala kang ibinigay, yari ka. Ang laki nitong project na to 1.4 billion. So dapat mag-remit ka. Hindi siya nag-remit doon sa kataas-taasang bossing. Ayan. Malamang sa malamang, kasi nga Duterte ito Ibig sabihin, sanay ito doon sa walang korupsyon ngayon, ang kalakaran, kailangan mag-remit ka. Pag di ka nag-remit, yari ka. Siguro, hindi siya nag-remit. Kaya pala, Duterte siguro ito. Hindi pa sa atin, mantakin mo, merong bilyon na inayos na project, wala man lang tayo diyang 50 milyon o 100 milyon. Tanggalin na yan. Palta natin ng iba. Diyan yung yung magkanong akin dyan. Oo. Walang ganun Diyan nga yung isa sa mga expose ni VP Sara Duterte Banat Bay. Natatandaan mo yung sobre? Ano yung sobre? Di ba? Yung noong siya'y nasa DepEd pa, mayroong sobreng ibinibigay sa kanya para sa certain tao. Di ba? Ayun nga, at yun nga yung lumalabas, yun yung isa sa sinisilip sa kanya na may mga sobre daw galing sa Office of the Vice President na ipinamimigay sa mga taga-DepEd para parang bonus baga. So isa yon sa mga sinasabi natin ng mga ganyan. At yung mga involved na tao, commissioner yan. Kumbaga sa basketball, commissioner. Mga commissioner yan. Kasi mga nangungumisyon yan, mga partner. So parang lumalabas na ganun. Kasi makikita mo bilang isang presidente, ikaw ang nag-appoint, dapat kabisado mo kung ano ang kilos, galaw ng mga yan. So ikaw, kung hands-on ka na leader, alam mo kung sino sa mga tao mo yung hindi nagpe-perform. Dapat kaya mo silang i-evaluate anytime. Kasi nga, hands-on ka. It just shows how weak itong ating presidente ngayon kasi hindi niya kayang i-justify bakit kailangan mong tanggalin yung isang tao pag re-resignin mo na lang. Ganyan kasi sa mga kumpanya sa mga kumpanya, kapag tamad ka na supervisor, hindi mo na-reprimand itong tao na to sa mga wrongdoings siya, hindi mo siya pwedeng tanggalin kasi ililabor ka niyan. Kailangan ang due process is kapag hindi siya nagpe-perform, kailangan meron siyang verbal warning, tapos susunod, written warning, pangatlo, show cause na, and then pangapat, pag hindi pa rin siya nagpe-perform, na siya? It's either performance improvement plan or pwede mo na siyang i-terminate dahil nga nakailang hit na siya Kaya lang dito, dahil nga ito, tutulog-tulog, hindi niya alam kung ano trabaho ng isang ahensya. Hindi niya alam paano i-evaluate whether itong head dito nagpe-perform ba o hindi. Hindi niya kayang sibakin. Kaya mas resignation na lang and then i-keep natin
kung sino yung kaya nating ikip, kung sino yung napakikinabangan natin. Parang gano'n eh. Kasi partner, style ni Abalos yan eh. Natatandaan ninyo, ganyan ang ginawa ni Abalos noon sa PNP. Lahat ng full-fledged colonels to general, mag-resign kayo. Tapos, kasi meron daw involved sa droga na pinagre-resign na lang niya kesa kasuhan niya at hindi makatanggap ng pensyon. Imaginein mo, isang general, koronel, sangkot sa droga, bibigyan mo pa ng tsansa para makakuha ng pensyon mula sa gobyerno. Eh di ibig sabihin, talagang kinukonsinti nila yung mga involved sa droga sa hanay ng kapulisan. Hindi ba? Kasi hindi mo kayang tanggalin. Bakit? Hindi ba? Bakit? Kasi nga, tamad sila. Yun yung pinakamadaling paraan. Pag-resignin natin and then i-reinstate natin yung mga kaalyado natin. Ganon din itong style na ginawa ni Bongbong Marcos dito sa gobyerno natin. Pinag-resign yung kanyang mga secretaries and then ibinalik din naman niya. At yun nga, yung mga key positions hindi naman natanggal. Nandoon pa rin. Yung iba, nare-reshuffle lang, dinadala lang sa ibang posisyon. Coach Oli. Ay, sa akin naman, itong nakita ko dito, yung balikan natin, partner, yung patungkol dito sa mga uniform men. So, meron tayong problema dito sa pinag-resign, hindi niya makastigo, hindi dumaan sa proseso, tapos itong uniform men, iba ang binoto, no? Medyo nasa delikadong lugar po tayo kung titingnan natin. Kasi yung pagtanggal niya dito sa mga cabinet, may mga gabinete niya, para sa akin ito ay pantatakip doon sa bulilyaso na nangyari nung eleksyon. Sa akin talagang all drama yan. Hindi naman kailangan ng ganun eh. Pero sobrang laki po kasi nung naging problema dun sa eleksyon na meron pa ngang 17 million votes na overvotes. So, paano mo pagtatakpakan yan? Tapos, ito pang mga uniform men, media, bumoto doon sa Duterte. So, lumalabas na talaga yung tunay na loob ng mga Pilipino eh. Medyo delikado po yan sa akin dahil hindi kaya ang uniform men natin ay may inaantay lang. Kasi lumabas eh. Lumabas yung kanilang loob. Lumabas yung kanilang puso. Even yung media, lumabas yung kanilang loob. No? So, tapos, eto na yung bagsak sa trust rating, ito si Bongbong. So, maliwanag na talaga na ang Pilipinas ayaw kay Bongbong. And ito ay isang parang bomba o time bomb na it will surely explode. Hindi lang natin alam kung kailan. Time bomb siya eh. Hindi kung saan magsisimula ang spark. Pero all the signs ay hindi maganda sa nangyayari ngayon. Survey, palpak na eleksyon. Yung pagpaparesign niya, yun eh, parang them admittedly na kulang or palpak or pangit yung performance ng gobyerno. Pag-amin na yan eh. Hindi lang nila madiretso. So, medyo, partners, that's why I'm expecting unti-unti magsishift na ito. No, kaya yung mga abusado diyan sa gobyerno, sooner or later mawawala kayo diyan. Maybe the maximum is 3 years until 2028. Maiksing panahon na 'yan. Medyo mag-ayos na kayo kasi kung meron kayong kapalpakang ginagawa ngayon, higit sa lahat, inaabuso ninyo ang pera ng taong bayan. Definitely, babalikan kayo niyan. Uupo at uupo si VP Sara. Kung hindi man si VP Sara,
someone that will really oppose yung pang-aabuso, pangungurakot ng gobyerno. Magdalawang isip kayo. Kasi mapapahamak yung talagang gumagawa ng illegal. Ngayon, hindi nyo ramdam kasi nandyan pa kayo. But everybody knows, alam nyo rin, kahit kayo mismo, alam nyo, the power now is shifting. The confidence is shifting, going back to the Dutertes. Magpakasasa kayo 3 years. Good luck sa inyo.